Nagpasabog na naman si Presidente. Alam nyo, Mr. President, huwag nyo masyadong kagalingan. Kaya kayo nababatikos eh. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kotsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, cash pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Kaya kayo nababatikos, masyado yung ginagalingan eh. Eto. Kasi masyadong gagalingan, Mr. President. Kalma ka lang, kalma. Ito na, game. Ayan, sabi. 177 NCR police officers charged with drug-related offenses. Agoy! Agoy. Yikes. NCR pa lang yan, guys. NCR pa lang yan. NCR pa lang yan. Panoorin natin itong balita. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Mayroon ng mga pulis na nasampulan ng kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Marcos administration. 177 police officers ng National Capital Region ang nahaharap ngayon sa mga kasong may kinalaman sa drug operations sa bansa. Sa datos pa ni PBBM, 151,818 na kaso ay nasa korte na at 121,582 ang nakakulong na. Uy! Ayon sa Pangulo, nais ng kanyang administrasyon na maging mapayapa ang mga komunidad at maiiwas ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero, kung hindi ay talagang magiging improvement. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan. Wala pang reaksyon ng Philippine National Police sa bagay na ito. Samantala, tututukan naman ni Pangulong Marcos ang nationwide cleanup program na kalinisan sa bagong Pilipinas na nasimulan na noong Enero 6. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng bayanihan pagdating lalo na sa paglilinis ng mga kalsada, kanal, pamilihan at mga eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, imo-monitor niya mismo ang takbo ng programa. Kikilalanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Una nang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na mula nang magsimula ang programa, nakakolekta na ito ng 5.1 million kilograms ng basura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Ang grabe naman yung 5.1 kilograms. Million kilograms. Diyos ko. Dahil basura sa Pilipinas. Anyway. So yan. Tignan natin yung numero. Tignan natin yung mga numero, guys. Tayan. NCR pa lang to. NCR pa lang yan, guys. 177 police officers were charged with drug-related offenses. 177 yan. Dami yan. NCR pa lang yan, ha? Wala pa yung iba. Pero ang total na naka-lodge na kaso, simula 2022 hanggang 2023, 151,818. Grabe. Napakaraming kaso naman ito. Napakaraming kaso naman ito. Pakaiba-ibang counts. Kasi ilan lang naman ang PNP natin eh. 40, 50,000 lang yata if I'm not mistaken. Pero maraming maraming violations. Isang tao siguro may 10, ganun. 10 violations. Tapos out of the 151,818, 121,582 ang convictions. Ayos ah.
Lakas ng DOJ Almost 80, 90% ang conviction rate nila. Lakas Sana true. Hindi naman sa dinadoubt natin. Pero sana totoo. Sana hindi manipulated tong numbers na to. Kasi these are really, really, really good numbers. Tapos sasabihin ng mga galit kay PBBM, hindi ko maramdaman. Yung pusher nga dyan, kanto namin, andyan pa rin eh. Eh di report mo sa PNP. Report mo sa PIDEA. Hindi ko maramdaman eh. Wala akong maramdaman. Pa-check mo, baka may ketong ka na. Pa-check up ka, baka may ketong ka na. Wala ka na nararamdaman. Diyos ko. Ayun. 121,582 ang convicted. Convicted Ibig sabihin, nabigyan sila, dumaan sa proseso ng korte, nakitaan ng ebidensya, nalitis, nahatulan. Ngayon daw, nakakulong 121,582 out of the 151,818 court cases. Ang dami nito. Ang dami nito. Siguro yung again mga kotsero, we're not talking about people hindi people. Hindi 121,000 people yan. Ibig sabihin lang yan, 121,000 cases. So let's say isang case is what? Ilang violations ang nandun? Pwede kasi 2, 3 kaso sa isang tao lang. Pwede yun. So it could be that. Kasi court cases naman ang sinabi. Hindi naman sinabing persons. Good luck. Good luck sa Good luck sa mga manhid. Syempre, ito na naman. Sasabihin na naman nila sa akin, ang hilig mo magkumpara. Alam niyo mga kotsero, ulitin ko lang. Kaya ako nagkukumpara. Kasi, ginagawa ng DBS. Palagi. Di ba? Palagi nilang ginagawa yan. Buti pa nung panahon ni Tatay Digong ganito, buti pa nung panahon ni Tatay Digong ganyan, etc. etc. Hindi ba pagkukumpara yon? O di kumpara din natin. Buong taon, buong term ni PBBM, ang na-file lang na kaso ay 2,098 cases. Since July 2016 to Related yan sa drug war. November 25, 2022 itong balita. 2,098 cases. Kumpara mo sa 151,818 cases. Partida, nasa narcolist pa raw yan si BBBM Partida, nasa narcolist pa raw yan. Ilabas ang video! Ay, no. Sabihin na naman, nagkukumpara na naman ako. Ito yung numero, anong gagawin natin? Hindi naman ako nagbalita nito, PNP ang nagsabi. No. From July 2016 to November 2022, 6 na taon yan, guys. The PNP took cognizance of more or less 2,098 cases. And from that number, there are more or less 554 PNP personnel that were dismissed from the PNP service. There were those demoted, there were those suspended. Hindi ako nagsabi niyan. PNP nagsabi niyan. PNP nagsabi niyan. Hindi tayo nagkukumpara, guys. Pero, pag-aralan natin yung totoo. Let's face facts. Let's face facts. Sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, if there's anything that I will give credit to the Duterte administration, it's 2 things. Yung NTF-ELCAC, tsaka build. Yun talaga.
Achievement talaga ng Duterte admin yun. Hats off yun. Go tayo doon. But yung iba, medyo sumablay. I mean, ma-offend na kayo kung ma-offend, but it is reality. These are facts. Kasi I'm sure, may magsasabi na naman dyan, hindi ko dama yung pagkawala ng droga. Mas marami pang ang droga ngayon etc. etc. Maraming ganun mga ganung motherhood statements. Mas maraming droga ngayon, mas maraming ganto-ganto ngayon, etc. etc. How do you reconcile that? Paano mo siya i-reconcile doon sa mga ganitong numero? This is PIDEA naman. July 1, 2022 to November 30, 2023. Diniscuss natin ito kahapon actually. Pinag-usapan na natin ito kahapon. Pero, gusto ko lang i-reinforce yung punto. I want to reinforce the point na sa isang taon at kalahati ni PBBM na 30.39 billion worth of drugs na nahuli ang Marcos admin. Almost half of what Duterte, FPRRD already was able to seize during his term. Konti na lang, kalahati na, and that is only in 1.5 years. 1.5 years lang, mga kotsero. Kumpara mo sa 6 na taon ni Digong. Yung Boracay, pabor ako dyan sa Boracay. Yung Dolomite, hindi masyado. 27,000 drug cleared barangays. Total number of drug affected, 7,000. Meron pa 7,000 na ubusin. Anyway. 52,000 anti-drug operations. Dami Ito, total arrested. 72,000. So, it's hard to excuse me. It's hard to dispute numbers kasi hindi mo makakokontra ang numero. Lalo pag may numero ka. Ito pa isa. Sa 3 taon ni Digong, 6,000 ang namatay sa drug war. 3 years lang to Assuming na totoo tong numero na to. Kasi galing sa PNP Galing sa PNP yan So, hindi ako kumuha ng numero galing sa maliban dito sa huli. Para partida. Yung huli kong data na ipapakita sa inyo, galing ito sa mga komunistang terorista. So, over 6,000 killed in nearly 3 years of Philippine drug war, sabi yan ng PNP. So, yan na natin. Does that mean there's 2,000 people killed every year? 2,000 people killed every year sa drug war. Kumpara mo yan dito kay PBBM, the drug-related killings in the Marcos admin. March 31, April, end of year. From July 2022 to June 2023, wala pang 1 taon yan Almost 1 year. 342 ang reported drug-related killing. Kumpara mo yan sa 6,000 sa 3 taon. Kahit 3 taon mo yan i-round up na natin, 350. Ilan lang yun? 700. Tapos, 700, 1,050. 3 taon. Laking diferensya, guys. Ang laking diferensya. Ang laking diferensya nito. Hindi Sabi, nakita agad ni Chris. Take note, Davao 53. Ay, wala ka. Mamaya ka. Davao del Sur 53. Grabe ka, Chris Jan. Ang bilis ng mata mo Take note, Davao del Sur 53. Just go. Kung hindi nyo naramdaman to, edi good.
Hindi nyo naramdaman kasi hindi kayo pusher. Hindi kayo related sa drug trade. Hindi kayo nakasama sa mga sa buy bust. Good job. Hindi nyo naramdaman. Maganda na hindi nyo nararamdaman ang drugs. Imagine, sa 3 taon naka 6,000. Parang nag-a-average ka ng 2,000 per year. Dami niyan. Eto, partida galing pa to sa mga komunista. Ayan, UP, mga anti-Marcos yan. Dami rin sa NCR, Ano yung NCR? 43. Cebu yung sunod, 44. I mean, alam mo mga kotsero, one death is bad enough. Para sa akin, dapat talaga kapag sa mga ganyan-ganyan, walang namamatay. Kaso, what will you do kapag ikaw naman pinagbababaril, di ba? Anong gagawin mo? Titinga lang, nganga ka lang doon. So, again, mga kotsero, I'm not trying to make the Duterte administration look bad. Hindi ko yun ang punto dito. Sana hindi ningas kugon lang to, mga kotsero. Sana hindi ningas kugon lang to. Sana tuloy-tuloy. Baka mamaya kasi, sabihin ng mga nasa gobyerno, not necessarily PBBM, pero yung mga nasa gobyerno, ano yung tumunog? May nag-stars. Ay, may nag-stars. Salamat po sa stars, ma'am. Pasensya na, hindi ko mabasa yung hapon. Pasensya na. Ayan. Ito si ma'am. Ayan. Hindi ko mabasa yung hapon pero salamat sa stars. Ayan. So, sana, they won't let up. Whatever gains, whatever yung mga ginagawa nila ngayon na magaganda, tulad ng pagbabagal ng inflation, pagtaas ng employment rate, yung anti-narcotics drive nila, pati yung paglilinis ng pulisya. Sana, wag silang magsawa. At sana hindi sila tamarin. Oo, yung kasi yung nakakabuis doon yung pag tinamad sila bigla. Ma'am Marites Coferma Beltran, salamat po sa stars. Ay, sunod-sunod. Sunod pa. Ayan, ma'am, salamat po ulit. Pasensya na, di ko mabasa. Ayan. Salamat po sa stars. So, sana tuloy-tuloy lang hanggang matapos. And don't let up. Wag po kayong lalo na yung, di ba may mga may mga tao kasi na, may mga nakaupo. Not necessarily PBBM, pero may mga nakaupo na konting success lang, sabihin, chill tayong konti. Walang ganun. Don't let up. Pedal to the metal palagi. Malayo-layo ang hahabulin natin sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia. Malayo ang hahabulin natin. Don't let up. Baka hintayin nyo, malatigo kayo ni BBB. Diba? Regaluhan kaya natin ng latigo to si BBBM paminsan-minsan. Yung pangkabayo. para minsan-minsan, malatigo yung mga sekretary niya. Parang si Secretary Gibo lang nagtatrabaho sa kanilang lahat. Ay, nako. Walang pahipahinga. Lang ganun. Kailangan pagandahin yung buhay namin. Di pwedeng pahipahinga kayo dyan. Lang tulog-tulog. Ang harsh eh. Lang tulog-tulog ba? Bakit? So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jardy YouTube channel. And pa-follow rin po tayo sa ating Facebook page. Lagi po tayo nandyan. Nagpo-post ng mga updates. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time. Bye everyone. See you.